Hello po, sorry. Medyo nagloko ang ano. Senior Citizens Tips. Time for information and public service. Alamin paano aktibong makalalahok ang nakatatanda sa mga gawain sa komunidad at bakit mahalagang sila ay maisasama sa pagpaplano ng mga gawain na may kinalaman sa kanilang sektor. Pakinggan natin ang mga karanasan, kwento, hinaing at kanilang opinyon sa iba't ibang polisiya at programa ng gobyerno para sa nakatatandang Pilipino. Makibahagi sa talakayan, makiisa sa pagpapalawak ng kaalaman at kamalayan ng bawat isa sa mga usapin tungkol sa nakatatanda. Senior Citizens Tips. Mapapanood tuwing Lunes sa ganap na 2:30 hanggang 4 ng hapon sa Facebook page ng Coalition of Services of the Elderly o COSE. Ang talakayan na ito ay inihahatid sa atin ng COSE sa pakikipagtulungan sa Miserior, isang German Catholic Bishops Organization for Development Cooperation. At ngayon, narito na ang bagong episode ng Senior Citizens Tips. Ayun, magandang hapon mga ka-seniors. Mapalad tayo ngayon at marami tayong makakausap na ka-seniors dahil ang topic natin ay napakahalaga, no? Marami sa atin ang nagdadalamhati, marami sa atin ang nagsasuffer sa bagay na ito, marami sa atin ay matagal nang nagtitiis, no? At ito po ay ang tungkol sa sakit na arthritis, no? At sana ngayong hapon ay meron tayong mga bisitang doktor, kaya lang sa kasamaang palad, yung isang kausap natin ay biglang nagkaroon ng emergency at may ooperahan. At yung isa naman ay biglang nagkaroon ng paglipat ng importanteng meeting sa Zoom. So, bagamat ganon, ay alam kong tayong mga seniors ay malawak ang karanasan sa bagay na ito. So, minarapat namin ipagpatuloy ito at pwede nating sundan ito ng mas malalimang pag-uusap na mas scientifico pagka available yung ating mga magiging speaker. So tayo ngayon ay nasa ikatlong episode ng bagong season ng ating Senior Citizens Time for Information and Public Service. Magandang hapon po sa inyong lahat at binibigyan ko ng pagkakataon si Nanay Salve para bumati at magsimula sa ating programa. Maraming salamat CM Floro. Ngayon po ay sa totoo lang tuwang-tuwa ako kasi for 2 Mondays na ngayon, ang mga pinag-uusapan ay mga sakit ng mga nakatatanda. Usually kasi itong mga sakit na ito iniinda lang natin eh. Hindi naman tayo, we don't make research, di ba? Hindi naman tayo nag-ano. Pero yan, kung meron dyan mga gamot-gamot sa mga paso natin na tumutubo sa itaas, sa ating mga garden, ay pinakikinabangan natin. But syempre, mas mahalaga kung meron tayong scientific na batayan ng ating mga pagresponde sa ating mga nararamdaman. So ngayong hapon, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa arthritis. Meron ako niyan. So, sabi ko kanina. Okay. So, Nanay Salve, swerte tayo at bagamat biglaan ito, no? At nagkukumahog tayo kanina maghanap ng mga kausap. Ayan, pinaunlakan tayo ng tatlo nating mga ka-seniors, no? Na mamaya ay magpapakilala. Unang-una ay si Ate Isabel Perez, no? At ang ikalawa ay si Ginoong Richard Laging Nakapaa. Yan, kilalang-kilala yan to si Kuya Richard sa Senior Citizens Tips. At of course, ito matagal na natin kasama to, kaya lang ay parang ngayon lang yata natin na tiyempo ang mapaunlakan nga tayong maimbitahan, no? Inimbitahan ko na to dati, no? Si Ginoong Noli Benavent. Kasama ko rin po katulad ni Richard sa S4S, Seniors for Seniors Association. So pwede ho bang bumati muna si Nanay Isabel? Magandang hapon po. Pakilala po. Ako po si Ginang Isabel Macawili Perez. At 73 years old.
Mhm. From Philcan. Yun, Philcan. Eh ano, konting kwento tungkol sa karanasan mo sa arthritis. Baka Ah, maraming matagal na akong naghihirap sa aking karanasan sa aking arthritis. Ang una, naipadoktor ko na to. Tapos, sa awa ng Panginoong Diyos, ay mayroon akong natagpuan na doktor na siguro napakabuti niya. Parang inopera lang yung aking tuhod, parang may sinipsip na liquid, parang mantika. Siguro mga 5 heringgilya ang natanggal kasi grabe parang kulay pinkish na yung tuhod ko sa pamamaga. Masakit na masakit na. Yun ang ang aming ang aking ang ginawa ng doktor, tinanggal niya yung Yan. namamaga. Yun. Sige po, Kaya mamaya sa awan ng Diyos hanggang pag-usapan natin ng malaliman kung anong pagpapahirap ang dinaanan nyo at paano kayo ginamot. Pakinggan naman po natin si Tatay Richard. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ay si Richard Del Rosario, pero mas kilala po ako na laging nakapaa. Kasi lagi nga akong nakapaa, pero mamaya ko na ikikwento sa inyo kung paano ito nakatulong sa aking arthritis. So ako po ay mag-turning 69 this coming June 7. Tiga rito po ako sa De La Costa Homes 2 at sa ngayon ay nasa ang taas ng temperature, 35.5 degrees centigrade, mainit dito. Nakapagtapos rin po ako ng koleyo at muntik ng pasok sana sa proper, pero kinulang ng budget kaya hanggang doon lang tayo sa pre. So may background rin ako ng konti na medical terms. Yun lang po. Yan. Si Kuya Noli naman. Ay, magandang hapon po sa inyong lahat at maraming salamat po sa pagkakataong ito na makasama ko kayo sa programang ito, lalo na Kapuroy. Matagal na tayo hindi nagpapang-abot. Ako po ay si Noli Benavent. Sa ngayon po ay involved ako sa mga advocacy on ROTC, reservist, green group at recently ngayon po ay dito sa S4 SAS, no. Ako po ay sa ngayon po ako ay isang missionary worker. Ako po ay nagtuturo ng katekismo at pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mga kabataan at mga bata, grade school sa isa pong relocation site sa Project 8 Quezon City. Yan po muna at ngayon po ay nalaman ko pala ay yung gout ay isa pong arthritis. So, saka na po ako kwento ko po ang aking nag-iisang sakit sa aking katandaan. Katatapos ko lang po mag-63 nung Abril. So, yan po ang aking edad. Salamat po sa inyong lahat. Yan. Okay. Nanay Salve, baka gusto mong ikaw maunang magkwento o ikaw maunang magtanong? Una, bago ako magtanong, gusto ko lang sabihin na sorpresa ako, ang guest natin kamukha ko. Ay, sasabihin ko nga sana kanina. Sabi ko parang may distant relative yata akong napunta ngayon dito, si Ma'am Isabel. So anyway, yun nga lang, mas bata naman siyang dihamak. I'm 79. So anyway, oo. Ang itatanong ko lang ay, kasi parang lahat tayo nagsasabi, ay, meron ako niyan. Sabi ko nga kanina, pare pinagmamalaki pa na meron akong arthritis. Pero how do we know kung meron nga ba tayo, kung yung nararamdaman nga ba natin, iyon ay tinatawag bang arthritis? So baka naman haka-haka lang natin o ano lang natin, ay hula lang natin. So ano ba, paano natin malalaman na arthritis itong ating daladala? Ayun. Si Richard sabi niya hindi ka naman pre-law, no? Hindi naman. Pre-med. Pre-med. Okay. So
may At karanasan ka maski pa paano. opo, ang mga kaklase ko nga po, ng mga doktor na sikat na ngayon. Ganito po yan, kasi mula doon sa salitang arthro, no? Arthritis. So yung mga salita pong itis, alam siguro natin, common yung inflammation, pamamaga, sakit, gano'n, may inflammation. So inflammation, yun, may mga tubig, may something mali. So arthro is yung mga joints natin. So, kaya po tinatawag na arthritis, merong problema, may inflammation, yung joints. No? So, dinefine ko muna. Just like halimbawa, katulad ng appendicitis, kapag nagkaroon ng inflammation ang appendix, meron kayong appendicitis. Sa mata naman, kapag yung conjunctiva, nagkaroon rin ng infection, nagiging conjunctivitis. So, explain ko lang po kung ano po yung arthritis. No, na minsan na pagkakamalan na rayuma. So, siya, ang pinaka-root nga niya, yung bakit siya nagkaroon ng inflammation doon sa area na yun. So, marami pong dahilan. Pwedeng temperature, pwedeng pagkain, pwedeng yung lifestyle. Pero ang isa po sa napansin kong napakalaking yung kaya sumasakit yan, yung mga joints na yan, inflammation nga, yung tubig po. Tubig. Alam niyo ba na marami sa atin, isa na ako, guilty ako doon, na hindi ko natin nasusunod yung requirement natin na tubig sa isang araw. Ang sabi nga po ng isang dermatologist, no, ito public knowledge to, inaano niya sa radio to, sa TV, Dr. Irene Lim, dermatologist. Baka gaganda pa balat natin pag sinunod natin yung kanyang formula sa pag-inom ng tubig. So, karamihan po sa mga sakit natin, maging plema, maging ubo, maging arthritis, maging kahit ano, sinabi niya, usually nanggagaling po sa kulang ng tubig daw sa katawan. Which is, mukhang napatunayan ko kasi ang bata ko pong unang nagkaroon ng rayuma o attack ng arthritis. For one thing, meron rin po akong gout sa hinlalaki. No? Na masakit na kahit natutulog, gigising ka. Talagang masakit. Alam ni Ate Salvi yun. Pangalawa, tamad rin ako nagiinom ng tubig. Kung baga, hindi ako masyadong conscious. Hindi ako conscious sa pag-inom ko ng tubig. Ang sabi pala niya, ng doktor, hindi naman kaagad na porke hindi ka uminom ngayon, may epekto na kaagad ngayon. Yan po ay tumatagal ng mga taon pa minsan. Walang pinag-iba sa isang halaman. Hindi porke hindi mo diniligan ang isang halaman ngayon, bukas na lalanta na. Naiipon po yung kanyang pagkatuyo. Sabi ng doktor, ganun rin po tayo. Kung nagkukulang tayo ng tubig araw-araw may utang ang katawan natin, may utang tayo sa tubig sa katawan natin. Hanggang sa kapag hindi niya makayanan, ayan na yung mga inflammation maglalakad. Araw-araw may utang ang katawan natin, may utang tayo sa tubig sa katawan natin. Hanggang sa kapag nag-e-echo, ano yun? Parang bigla nag-echo. So, yun po yun, ang paliwanag niya. Ang formula po niya is 50 times weight kilograms. Ang lalabas po doon yung ml na tubig na kailangan natin sa isang araw. Nagulat na ako, napakalaki pala na requirement ko dahil malaki ang katawan ko. Malaki ang build ko. So, ang sabi ni Dr. Irene Lim, dermatologist, which is, it follows na, kung napapansin nyo, wala rin yung kulubot ko sa noo, no? Totoo yung sinabi niya, no? 50 times weight in kilograms equals the number of milliliters na kailangan nating inumin sa isang araw. So sa case ko po, dapat mga 2.5 to 3 liters ang kailangan kong inumin sa isang araw. So yun po ang nakatulong na unti-unti, isa sa mga dahilan kaya po nawala yung mga sakit-sakit ko, hindi lang arthritis, hindi lang yung rayuma, kundi pati yung panghihina ng katawan, naging malusog po ako. So, tubig lang pala, napakasimple.
kung makikita natin. At sinabi rin ng mga, may isang libro, kung familiar po kayo doon sa librong yon na The Healing Wonders of Water. Kung narinig niyo na po yung librong The Healing Wonders of Water, nandoon po na halos lahat ng sakit ay pinapagaling po sa tubig. So yung po munang liwanag ko na po, yung tungkol sa arthritis, rheuma. Iyan. Ito pala si Ginoong Nakapaa meron din palang nakalaman sa utak. Ang dami palang nalalaman ni Sir. Si Ma'am Isabel naman, Ma'am Isabel, ano ho ba ang inyong masasabi tungkol sa sakit na ito at ano ang inyong mga nalalaman tungkol sa bagay na ito base sa inyong karanasan sa pagpapagamot at saka sa pag-suffer na rin? Ang sa akin, ang naging karanasan ko, yun nga yung sumakit ng tuhod ko. Pero sa awa ng Diyos, nung na-opera, natanggal yung parang liquid na parang langis na tinanggal. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, hindi na sumakit yung tuhod ko. Pero ang masakit sa akin, yung naman yung dito sa joint ng paa ko at saka binti. Pero hindi naman ganun ka grabe. Pero hindi na talaga ako pwedeng magsuot ng may takong na sapatos or tsinelas. Kailangan naka-flat lagi ako. Kahit mag-church ako, naka lang ako flat na shoes. Kasi masakit yung sakong ng paa ko. Mahirap talagang tingnan tiisin kung mayroon kang nararamdaman na mga joint pains kasi yun ang dahilan kung bakit parang babagsak yung katawan mo, hindi ka makapagtrabaho ng maayos. Kailangan talagang magamot ang karamdaman para lagi kang healthy at magagawa mo ang lahat na gusto mong gawain na trabaho. Hindi ka nag-iisip na baka lumala o baka yun na ang dahilan na hindi ka na makapagtrabaho. Kaya kailangan talaga na maging mapagbantay or maging maingat sa sarili, lalo na sa mga pagkain. Kasi sa palagay ko, yung mga dahilan ng pagpamamaga o pananakit ng mga joint, kasi ang pagtaas ng uric acid ay yung sa kaso-kasuan, parang may kinalaman yun sa sa pagtaas ng uric acid, yung pananakit ng kaso-kasuan. Kaya parang nakita ko kasi sa amin sa Pilcan, mayroon pumunta na mga nag-aaral ng doktor sa Ateneo. Yun ang tinapik sa amin, yung hypertension at saka rheumatism. Iba't ibang klase ng osteoporosis, yung arthritis. Yung arthritis o rheuma, parehas ang magkaiba lang ng yung rheuma, yung sa arthritis, yung gout naman yung pagtaas ng uric acid. Kaya yun ang aking natatandaan sa kanila na yun na pagka na iba yung pagkain mo, hindi mo nabantayan or naingatan, mas lalong lalala yung karamdaman mo. Kailangan talaga hindi porkit meron kang nakaharap na pagkain ay susunggaban mo lahat. Kung hindi ka mag-ingat sa pagkain mo, ay ikaw din ang magsasuffer ng karamdaman. Kaya yun ang aking laging tinatandaan, yung mga sinabi ng mga estudyante na nag-aaral ng doktor na kailangan mag-ingat sa mga pagkain o mga pagkilo sa bahay para hindi ka lumala o kaya hindi kailangan habang maaga pa ay gamutin na o ingatan na para hindi lumala. Iyon. Nanay Salve, nawala si Canoli. Baka pwedeng ikaw muna magkwento kasi sabi mo kasama ka dun sa
Ano ba yan? Pasyente o biktima? Biktima. Actually, dati-dati, sabi ko nga na ikukwento ko kanina kay Ma'am Ruth, before COVID, ang taas ng aking clogs. Lagi ako naka-clogs, tapos mabilis pa akong lumakad. Yung almost 4 inches yung aking clogs na sinusuot. Kasi pag ginagamit ko yung walang takong, parang masusubsob ako. So anyway, after ng COVID, 'di ba, 1 year tayong halos ayaw palabasin, so etc. Doon ako nagkaroon ng arthritis. Yung ayoko na magsuot ng may takong. Kung magsuot man ako ng may takong na sapatos ay 1 to 1.5 inches lang ang taas ng takong. Usually nakachinelas na lang ako, yung ganon. Kasi mas feeling ko ay grounded ako. Hindi ako walang peligrong masyado na ako ay matumba. And then yung may nararamdaman ako na yung tuhod ko ba may pagkakataon na naglalakad ako o kaya pababa ako ng hagdan, yung parang biglang nalulugmok na lang ako, napapaluhod ako, nawawala ng lakas yung aking tuhod. Tapos one time, nasubukan kong yung oregano ba? Yung oregano, familiar kayo niyan, di ba? Medyo malamok doon sa garden ko. Kumuha ko ng ilang dahon, tapos crinash ko, tapos ko sa aking paa, pati sa tuhod. Abay, parang nawala yung sakit ng tuhod ko. Inisip ko po, pwede siguro yung oregano. Tapos may sa pagbabasa ko ba ng ibang mga materials, may nababanggit yung ginger, yung luya, at saka yung turmeric. Luyang dilaw. Luyang dilaw sa Waray. Yung luyang dilaw, pati yung turmeric, pwede daw yun. At saka may ilan pang mga gamot na herbal na maaari nating gamitin. Pero nitong very lately ay may nakapag-offer sa akin ng yung tawag nito, yung Maxiflex. So hindi ko naman pinapanay-panay kasi medyo takot din ako sa mga panggamot na ganyan, na mga synthetic na gamot. So once in every 2 or 3 days ang inom ko. Pakiramdam ko medyo nababawasan yung mga okasyon na ako ay parang nawawala ng lakas yung tuhod. Pero ang napansin ko, na-develop sa akin yung tinatawag na gout. Doon sa yung sugpungan ng daliri sa paa, yung hindalaki sa paa, ay lumalaki siya ng lumaki na siya. Tapos there was one time na sumumpong sa akin magdamag. Every few minutes sumusumpong. Parang ang pakiramdam yung mga 5 karayom na sabay-sabay na itinutusok sa isang lugar. Ganon yung sakit. So mga 1 milyong karayom lang naman na naisalbi. Buwasan natin mga 10 gawin natin. But anyway, ganon yung pakiramdam ko. Pero may nagpahiram sa amin, may isang neighbor ko, secretary siya ng aming doktor na pinupuntahan sa heart center. Pinahiram kami ng yung iTeracare oo, meron din ako niyan. Therapeutic yung may mainit siyang So, inaano ko yun. Binabaril. Oo, pinapainitan ko yung aking mga tuhod, yung aking mga daliri, yung ilalim ng paa, yung ng palad, ganon. So, I think it's doing some good. Yeah.
Yun. Okay yun. Yung iTeracare, mamaya pag-usapan natin yun. Meron din ako noon eh. Binili ko ng hulugan, 10 hulog. Pinagtulungan namin ng mga anak ko yung ano, Ah, yung isa kaya ay, bago nakabalik lang. na si Kuya Noli. Kuya Noli, kwento ka naman. Hindi, ito pala si Kuya Noli, may gout pero hindi niya alam na arthritis yung sakit niya. Ah, Sabi ko sa kanya, ang gout ay goutic arthritis, one of the isang uri worst din. forms and most painful forms of arthritis. Yan, ako meron ako niyan. Mamaya magkakwento ako pero si Kuya Noli muna. Unmute muna, sir. Unmute muna. Ayun. Ako, siguro in denial ako na meron akong sakit na gout o arthritis. Na-experience ko to nung una, nung hindi pa ako senior citizen. I believe it was in year 20, mga 10 years ago. Mga 10 years ago. Akala ko, yung paa ko, nabangga ko lang siya dun sa kama, yung tawag dito, yung double deck kasi, yung bakal, no? So akala ko, meron lang akong pilay. So pina-check ko siya. At that time, reservist ako. So nagpunta ako sa Biluna, yung AP Medical Center. So pinakast. Pero meron akong second opinion dun sa aking missionary doctor din. In-advise niya ako, pinakuha niya ng picture yung yung paa ko, namamaganga. Tapos ang binigay niya sa akin na over the text, binigay niya sa akin na medication, colchicine. Yan, colchicine. Tapos inumin mo yan, tapos uminom ka ng at that time Pocari Sweat. So I did, no? Pero bago naman na ibili yun kasi ang hirap ilakad. So mga after 5 days pa. So in-endure ko yung sakit. Yan yung dinidescribe nyo kanina na akala mo karay, hindi ka makatulog, hindi mo alam kung paano ipipwesto mo. Yung pwesto ng katawan mo, hindi mo alam yung paa mo, iaangat mo ba siya? So pag nabangga siya, so talagang painful. Yeah. That was my first experience. Hindi pa ako senior citizen yan. And then, sabihin na natin, hindi ako masyadong tawag dito, yung fan ng mga hospital o ng mga doktor. So as much as possible, I try to avoid this, yung makausap yung mga doktor. Kasi para sa akin, ang equivalent niyang kagad, gastos eh. Pag missionary worker ka, iniiwasan mo yung gastos. So you try to depend on the experience. So, meron naman doktora yung aming missionary community. So, yun lang. Inalagaan ko yung sakit ko ng colchicine. So, na yan? Yan na yung aking brand ko din. Brad, uminom ko rin ng allopurinol. So, ayan na, sa dalawa na medication ko, colchicine, allopurinol. So, and then yung Pocari Sweat, hindi na mawala yan. And then, inobserbahan ko yung food intake ko, yung kinakain ko. Sabi nila, pag kumain ka ng munggo, magti-trigger yan. Uminom ka ng maraming kape, magti-trigger. Alam mo yung mga ganong klaseng mga sinasabi ng mga yung ating mga kaibigan, ng mga kasamahan ko. And then, na-realize ko, pag kumain ako ng red meat, nasobrahan ako ng red meat, ayan, nagtitrigger yung sakit. Bumabalik siya. But hindi naman malimit kasi hindi man ako malimit kumain ng red meat. Basta sumobra lang ng red meat kasi na-realize ko kasi instead of red meat, mag-white meat ka. So kahit paborito ko yung adobo, so adobo, chicken adobo lang kakainin ko imbes na may pork. Isda, karaniwan isda. And then, kailangan, sinabi din, pag tubig, uminom ka ng buko. So, buko juice naman. So, mga ganon. So, yun yung aking mga, hindi ako masyadong pamilyar. So, hindi ko alam yung aking, ang tawag dito, yung uric acid, sinasabing uric acid mo. And then recently, pag hindi ako nakakinom ng gamot, nalaman ko to sa mother ko, ointment. Kasi mother ko, 80 plus na siya.
So, ano na, ordinaryo na sa kanya, arthritis. So, meron siya gamot na ano, ito, gout ointment. So, ito naman, pag nag-trigger yung sakit ko, pinapahid ko siya sa joint. So, pag hindi ako nakakalabas, hindi ako nakakalakad, maigi, ito muna yung aking ipapahid para makainom ako makabili ako ng colchicine o allopurinol. So, yun lang. Yun yung aking yun yung aking medication. So binabantayan ko yung food intake ko. Sa tama yung sinabi ni Ka Richard. Kailangan yung water intake mo. You'll make sure that you have more than 1 liter of water every day. So hindi ko consider pag uminom ko ng kape o tsaa, hindi ko siya kinakount. Ang kinakount ko malimit yung meron akong ito. Kailangan yung 1 day, nauubos ko to, drinking this water. So, ano to, mga almost 1.5 liter ito eh. So, ito yung measurement ko of water intake ko. I have to make sure na nauubos ko to in 1 day. So, yan, yun yung tama. To be conscious about your water intake. So, yan. So, ngayon, hindi na ako in denial. So, binabantayan ko na pag nararamdaman ko na medyo kumikurot na kagad dyan, automatic inom na ako ng colchicine, allopurinol, and then magpapahid na ako ng gout ko. So it's more of really aware of your physical being. Iwas doktor pa rin as much as possible. Yun. Yun yung aking experience on the gout. So now I know yung gout pala is the most painful arthritis. So hindi na ako in denial dyan. Okay. Alam mo, halos pare-pareho ang karanasan natin. Actually ako, batang-bata pa lang ako, meron na akong arthritis. Nagsimula ako magkaroon ng arthritis, 30 years old ako. And almost every week or every month, meron akong atake ng arthritis. So ang ginawa ko, naghanap ako ng mga doktor at kung saan-saan ako nagpa-check up. Hanggang sa makilala ko yung isang doktor. Ito, makinig kayong mabuti kasi yung mga ibang doktor, lalo na yung mga internist, no? Nagwi-misrepresent sila na alam nilang gamutin ang arthritis at saka rheumatology. Pero ang pine-prescribe nila sa mga pasyente nila ay pain reliever na nagiging sanhi ng maagang pagkamatay ng maraming Pilipino dahil yung pain reliever ay inaatake niya ng kidney at saka liver. So maraming mga Pilipino nagkakasakit sa kidney at saka sa liver dahil sa kaiinom ng pain reliever para maiwasan yung sakit ng arthritis at saka gout. So yan ang unang-una kong natutunan. Sabi ng doktor ko, sa Pilipinas at that time, ay sa buong Asia at that time, that was 1993. Sabi ng doktor ko, sa Asia, there are only around 450 rheumatologists at that time. So yung mga naggagamot ng mga arthritis at saka mga rheuma ay hindi sila mga rheumatologists. Sila ay mga internists at ang pine-prescribe nila pain reliever. So simple lang ang gamot na binigay sa akin ng doktor ko. Ang pangalan niya, Dr. Navarra. No? I will mention her because she's good. Dr. Navarra sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City. Para makakuha ka ng appointment sa kanya, kailangan madaling araw nandun ka na. Kasi pag dumating ka ng alas 10, pag number 50 ka na o mga number 70, ganun siya karaming pasyente kung mag-check up. Simple lang ang gamot niya. Katulad ni Noli, sabi niya sa akin, uminom ka ng colchicine 0.6 milligram. 0.6. So ibig sabihin hindi siya ganun ka-powerful at hindi siya ganung kabigat, no? At ito ang colchicine, ang papel ng colchicine ay para pigilan yung pamamaga, no? Ang papel ng colchicine ay kontrolin yung pamamaga. Kasi yung pamamaga, yun yung masakit, yung tinatamaan ng napitik lang o tamaan nga lang ng hangin ng electric fan. Ewan ko kung natandaan nyo yun, no? Tamaan ka lang ng hangin ng electric fan. Hindi mo na alam kung saan ka uupo. So yun yung papel ng colchicine. Hanggang ngayon, lagi akong may colchicine sa pitaka. Maski na hindi na ako inaatake for more than 15 or 20 years na akong hindi inaatake. Pero may colchicine pa rin ako sa pitaka. Bakit? Kasi pag minsan nakakalimutan natin yung mga bawal na pagkain.
Okay. Mm. Yung allopurinol, ang papel ng allopurinol ay para i-digest yung uric acid. At normally, ang advice diyan ay 2 weeks lang, 1 to 2 weeks ka lang iinom para ma-digest yung uric acid. Pero sa totoo lang, sabi nung doktora ko sa akin, by itself, within 4 days, 4 to 5 days, madadigest yung uric acid na marami. Kung ikaw ay iinom ng maraming tubig, at saka ito importante, nag-exercise ka. Dapat hindi ka sedentary. No? So, yun ang gamot niya sa akin. Pero ang pinakamagandang gamot niya sa akin, sabi niya, Floro, ikaw ay, eto ang sasabihin ko sa iyo, sabi niya, lahat ng pagkain halos may uric acid. Kung susundin mo ang sinasabi ng mga ibang doktor na nagpre-prescribe kuno, na marunong silang gumamot niyan, ay wala ka nang kakainin. Yan ang unang lesson niya sa akin. So, anong dapat mong gawin? Sabi niya sa akin, ang dapat mong gawin, pagka ikaw ay inatake, balikan mo yung kinain mo in the past 1 week. Ilista mo. And then, yung mga prime suspects na maraming uric acid, isa-isahin mong kainin ulit. Kakainin mo siya ulit para malaman mo by process of elimination kung ano yung nagpapamaga sa'yo. So, ganun. For more than 1 year, wala akong ginawa kundi tuwing magkaka-arthritis ako, inaalam ko kung ano yung sakit. Until such time na na-prove ko sa sarili ko na ang cause ng arthritis ko ay talong. Talong. Ito yung irony niyan. Nung bata ako, paborito kong pagkain talong. Lahat ng klase ng luto ng talong, gustong-gusto ko 'yan. Tortilla, yung luto ng Ilocano, ewan ko, naririnig niyo, puki-puki. Yan, gustong-gusto ko yung luto ng talong na 'yon, no? Parang inadobong talong. So, ang isang teorya sa akin ay kung ano yung mga paborito mong pagkain na mataas ang uric acid, yun yung dahilan ng iyong na hindi mo na nadadigest dahil siguro sobra na sa katawan mo yung klase ng uric acid na yun. So yun yung naging karanasan ko. And then after a while, tinatamaan pa rin ako. Alam nyo ba, 1993 hindi na ako kumain ng talong. So pero tinatamaan pa rin ako. Hanggang sa na-discover ko one time, inatake ako ng arthritis, nasa abroad ako. Wala naman akong kinain na hindi maganda. Hanggang sa na-discover ko, yung pinaka-posible ay bagoong, no? Anchovy. At ang kinain kong anchovy ay, kasi dati, kami naman mga Ilocano, lagi kami kumakain ng bagoong pero pag nasobrahan, masama. So ang kinain ko palang anchovy na maraming anchovy ay yung pizza pie na maraming anchovy. So tinesting ko yung bagoong. Kapag kumain ako ng bagoong ng konti lang, hindi ako tinatamaan. Pero pag sobrang dami, tatamaan ako. And then na-discover ko, ang bagoong na tumatama lang sa akin yung bagoong dilis, yung anchovy. Bagoong isda. Pero kakain ako ng bagoong padas, kakain ako ng bagoong alamang, hindi ako inaatake, no? And then ang pangatlo, which I discovered mga 15 years after, ay yung tausi. Pagka marami pala akong tausi na nakain, tinatamaan din ako. So ano ang lesson niya? Ang lesson niya, hanapin mo yung pagkain na nagkaka-trigger ng iyong arthritis. At ito, ang ginawa ko, no? Pagka nagpapa-check up ako, in-interview ko isa-isa yung mga nakapila. Pag mga 30, 40, 50, ganun. In-interview ko yun isa-isa. Bawat tao, iba ang trigger. Maniwala kayo, yung mga iba, ang trigger nila, kamatis. Meron pa nga cabbage, repolyo, meron nga pechay, meron nga 3 beer hindi tinatamaan. Pag naka-4 na bote ng beer, meron na siyang arthritis. So yun yung lesson. So simpleng gamot lang. Hanapin mo kung ano yung ayaw ng katawan mo at wag mo nang kainin. Ang sabi niya sa akin, you block them from your diet. So since 1993, hindi na ako kumakain ng talong. Since 1997, hindi na ako kumakain ng bagoong anchovy. And then yung tausi,
mga 20,000, 2010 siguro ko na-discover yun. So ngayon, hindi na ako tinatamaan ng gout arthritis. Pero na-experience ko yan, yung hindi mo malaman kung saan mo ipapatong yung paa mo, lagay mo sa unan, ilagay mo sa matigas, yung tamaan lang ng konting hangin ng electric fan, talagang hindi mo na malaman kung saan ka kakapit, hindi ka makatayo. No, so ang arthritis ay curable. Actually curable. Basta wag mo lang kainin yung bawal sa katawan mo. Kasi lahat ng pagkain ay may uric acid. And then pag inabuso mo kasi, yung mga iba matigas ang ulo. Alam na nilang bawal, sige pa rin ang kain. Ay, yung iba, bawal sa kanila, laman loob. Pero kain pa rin. Ang nangyayari, kasi marami akong kasabay, ini-interview ko yung mga kasabay ko tinitingnan ko Yung mga daliri, punong-puno yung bukol-bukol dito. No, bilog-bilog na. Tapos yung iba, sa paa naman. Kuminsan hinlalaki, kuminsan dito. Malakikita mo bukol. Yun yung deposits ng uric acid na nagiging salt siya. At yan yung binabasag sa hilot, pero kung hindi na makuha sa hilot, yan yung sinasabi ni Ate Isabel na inooperahan, no? O operahan na yan, tatanggalin, i-scrape yan, masakit daw yan pag in-scrape. Ang problema, yung iba, pagkatapos ma-scrape, walang sakit ng ilang linggo, ilang buwan, and then sabak na naman sila sa kain ng bawal. So, anumang klaseng bawal, masama sa katawan. So, yun yung karanasan ko, simple lang. At saka yung tubig, katulad ng sinabi nyo, lagi akong umiinom ng tubig at lagi ako nag-exercise, walking lang, walking. Yan. Meron pa ba kayong ibang kwento? At meron pa ba kayong mga ibang sikreto? Kasi ako meron pa, pero mamaya ako nasabihin. Balik tayo kay Kuya Richard. Kuya Richard, ikaw ay medyo quack doctor ka rin kanina. Nag-uusap tayo, may pagka-quack doctor kasi nga, kwentuhan mo nga kami ng iba pang mga sikreto. Siguro pwede ko naman siguro i-share yung mga natututunan ko kay Dr. Jaime Galvestan. Oo. Actually, may meeting kami. Public ito. Kahit sino pwedeng pumunta. Discuss natin. No? Libre yun. Pwede magpagamot. Kasi mga natural. Although, doktor talaga siya. Most awarded. So, itong laging napansin ko na yung mga binanggit rin ng mga unang nagsalita kanina, yun rin yung sinabi ni Dr. Jaime Galvestan, yung ating turmeric. Turmeric at saka luya, pagka pinagsama mo, napakaganda siyang anti-inflammatory. So, maganda nga dyan, araw-araw na gawin parang agwatsyempo na. Ako ginawa kong o kaya 3 times a day. O kaya as often as you can, yung ating turmeric juice with luya. O kahit turmeric lang, pero may secret po yung turmeric. Kasi kailangan makuha doon yung curcumin. Yung curcumin ay napakaliit na bahagi lang na meron ang bawat yung luyang dilaw. So para masipsip yon, kailangan nalagyan mo siya ng kaunting paminta. Yung kaunting-kaunti lang, na paminta para ma-extract yung ma-absorb. Yung kanyang curcumin, ma-absorb. Yun yung talaga nagpapagaling sa atin. Sinusunod ko si Dr. Galvestan, ang laking improvement. Kaya sabi ko, mula pa noon, wala na akong atake ng rayuma, yung mga spasm, napakasakit. Hindi mo alam kung kailan susumpong Minsan bigla akong matatapa na lang dahil biglang parang mag-i-spasm kagad yung muscle mo na maninigas. So, napansin ko, nung nagtuturmeric na akong palagi, kahit powder, pero mas maganda rin yung nilaga, nabawasan yung incident ko na, kasi anti-inflammatory yung ganon. Plus, yung sinabi rin kanina ni Nanay Salve, which is very good. There was a time na ginawa ko siyang agwatsyempo, yung oregano. Kasi oregano, alam ng lahat siya na anti-inflammatory. So, yung oregano po, kapag iniinom natin, especially kung lalabas tayo, pupunta tayo sa mausok na karsada na posibleng magka-ubo-ubo tayo o kahit agapan na natin. Magdala na tayo nung
ng ating oreganong juice o sa bahay pa lang, magiinom na tayo para lumakas yung ating immunity, yung maging resistant tayo sa inflammation. Kasi number one ho yung ang mura pa, available kahit saan. Yun ang lagi yung ginagawa kapag medyo makakaramdaman ako medyo parang samang katawan ko. Kahit kasi anti-inflammatory siya. Yung ubong yan, no? Kulang kayo sa tubig, posible, no? So, yung oregano ay siya, napakalaking tulong dahil anti-inflammatory mo kay ubo yan, kay rayuma yan, kay lalagnatin ko, kay ano pa mang inflammation sa katawan natin ay malaking natutulong. Yung dalawa pong yun, yung ating oregano at saka yung ating turmeric na parehong mura lang, nabibili sa palengke. At naku meron ilang years na ako hindi uminom ng gamot. kahit ganong kalala sakit ko, hindi ako nag-antibiotic, lalong-lalo na hindi ako uminom ng mga anti-pain. Madali mawala yung pain sa mga anti-inflammatory na ating mga herbal. So hindi nyo na kailangan yung mga mga pain relievers sa drugstore, no? Although magagalit yung mga doktor, actually sinabi sa akin yun ng mga doktor ko, mga kaklasikong doktor. Hindi raw totoo yun. Gimmick lang raw yung mga yung mga supplement, di raw nakakatulong. Kako hindi na ako kumikibo dahil anong mas maganda, yung sinasabi mo o yung nararanasan ko? So ngayon, ito nakakatawa. Di ba? Ito nakakatawa. Yung mga kaklasikong yun, na puro mga may mga pangalan, hindi ko pwedeng banggitin. May mga pangalan sila, sikat. Sila ngayon lagi nasa ospital, sila ngayon na-operahan, sila ngayon lagi may sakit, at ilan patay na. Sige. Doon kayo sa gamot ninyong puro chemical. Ako dito ako sa aking luyang dilaw at saka dito ako sa oregano at isa pa yung nagpapaganda ng balat, yung virgin coconut oil, anti-COVID pa yun. COVID, Okay, si Canoli. Unmute muna, Canoli. No, yung sinasabi ni Ka Richard, no? Totoo yun, no? Simula nung pandemic o bago mag-pandemic, nung inalagaan ko yung aking pangangatawan, lalo na yung, alam mo na yung nagiging sintomas ng COVID, no? Nagsimula akong bumili ng ginger, turmeric, moringa. So ever since, ito na yung pinampalit ko dun sa, instead na 3 kape, 3 tasa ng kape sa isang araw, ito na yung pang-umaga ko. Breakfast ko to, saka pantulog. So ever since, I've been doing it. Tapos yung tama sinasabi, medyo mas kinikiling ako yung natural healing kasi Eastern tayo meron akong ito naman maganda kasi anti-inflammatory nga, no? So maganda, ito talagang subok ko na ito. Tapos kumisa hinahaluan ko yan ng isang kutsarang virgin coconut oil. Saka yung kape ko may virgin coconut oil siya. Ngayon, meron akong susubukan na bago ngayon, yung healing tea naman, tibukaw. Ganon din. Hindi ko pa ito kasi hinihintay ko maubos ito. Pag naubos ito, susubukan ko naman ito. So, yun, yung ganong klaseng gamot, no, yung healing, as much as possible, iwasan ko munang magpa-consulta sa doktor. Kasi alam ko kaagad ang katumbas niyan pharmaceutical drug ang ibibigay sa'yo. And then experimental sa katawan mo, yung drug na yon o yung medicine na yon. Pag hindi umubra, after 1 week, sabi mo hindi umubra, bibigyan ka ng panibagong ayoko nun. Kasi nagkakaroon ng toxin yung ating katawan. So mahirapan naman tayong i-linisin yan kasi panibagong. So I'm really more into yung natural healing, kung powder siya. So ngayon ito, susubukan ko. Pag ito effective talaga, so I will tell my brothers or my sisters na, bro, subukan mo tong sibukaw. Baka sakaling makatipid ka sa gastos sa doktor. Yan ang aking aking mga preventive. Normally I'm more into preventive kesa yung reactive. Ganun din, katulad ni Kapuroy, sa pitaka ko, meron ako mga allopurinol, colchicine, mga mga temporary lang. Pag
pagkatapos yan, babalik ako doon sa aking regular intake ng mga natural medication. So, yeah, that's how I treat my my ailment kumbaga sa ngayon. Yan. Salamat. Mukhang si Nanay Salve parang may gustong sabihin eh. Magtatanong lang ako ay lalo kay Richard dahil meron siyang medical Background. background. Yung vitamin D capsule o kaya does it help? Kasi may nabasa ako somewhere na nakakatulong yung vitamin C. Since ngayon ang hirap yata magpainit kasi sobra namang mainit yung binubuga ng araw. So I do take capsules. Pero para just like I said, medyo may konting takot ako sa mga mga gamot na synthetic. So ang ginagawa ko every 2 days sa umaga iinom ako ng vitamin D. Tapos every 2 days din sa gabi yung vitamin B. B-complex. B-complex. So at least nakakasiguro akong merong naipapasok sa katawan pero nakakasiguro din akong hindi sobra. Yun. Does it help? Nanay Salve, pwede na? Nanay Salve, actually, ang vitamin, meron ako ditong supplement na vitamin D na napakahina lang. Pero yun lang naka-reserve just in case na hindi ako lumabas ng bahay ng matagal. No? Pero ang dali ho nating makakuha ng vitamin D. Yung ating balat kapag na-expose sa araw. No? Kahit yung walang araw, kahit basta liwanag lang po. Kaya akala nung iba tapat ka sa araw. Hindi na kailangan tumapat sa araw. Basta maliwanag lang sa labas. It's the same effect rin na katulad nung pag natutulog tayo yung melatonin na sinasabi. Nakakapag-heal kasi actually melatonin is isa sa mga healing chemical ng katawan natin na kapag hindi lumabas ng gabi hindi magandang ating tulog. So ganoon rin yung vitamin D naman, kinakailangan ma-expose tayo araw-araw, no? Kahit sa araw, no? Although may isang doktor na 70 Adventist pero hindi ko na siya ipopromote. Ang advice ba naman niya lumabas raw ng tanghaling tapat yung mga dinasunog. May hit Morning sun. At ito po, Nanay Salve, kahit alin pong parte ng katawan, hindi kailangan magubad. Kahit yung kamay lang, braso, basta na-expose sa sun, enough na po yun para makuha yung ating enough na vitamin D for the day. Labas nyo lang sa bintana, Nanay Salve. Ganun nyo lang sa bintana. Pwede. Yes, oo. Ganun ginagawa ko minsan sa bintana. Pero actually, yung vitamin D, merong number yun yung vitamin D3 yata yung D3. Vitamin D3 ang kailangan. Para vitamin K2, vitamin K. And then yung sa vitamin B, 1612. Vitamin B complex. Yeah, B12. Tama. Pwede pong duktungan ko lang sige. Konting background lang po kasi yan gawa ng mga pharmaceutical na pinaghiwa-hiwalay. Kahit tinan nyo, kung anong kada liit, merong iron, may niacin, may pinag-iwahiwa. Siyempre, para malaki benta Pero alam ba natin na hindi po dapat nahiwa-hiwalay sila? Kung napapansin natin, merong isang tao na hiyang sa multivitamins na ganitong brand. Pero i-recommenda mo sa isang tao na kaibigan mo, hindi siya hiyang doon. Ibang multivitamins naman ang makakahiyang sa kanya. Ganito po kasi yan. Kailangan po kasing balance yung mga vitamins sa loob ng katawan natin tsaka iron. Merong proportion yan na tugma sa katawan ng isang tao na hindi naman tugma doon sa isang taong kaharap mo. So hanapin mo kung ano yung multivitamins na tama sa'yo. O baka naman di naman kailangan Baka sa pagkain lang, buha mo na no? Calibrated dapat. Oo. So hindi maganda yung otherwise, magkakaroon pa ng isang bodega na klase minerals, vitamin, nandiyan na sa isa tapat mo. Nakakamatay rin po yun. Dahil like the instance ng isang potassium. Kapag nasobran tayo ng potassium, patay po tayo. So, vitamin C is maganda. Vitamin C. Kaya 1,000 units.
Okay, opo. 1,000. Actually, Kailangan 1,000. Hanggang 3 grams po ako eh. O 3,000 milligrams, kumbaga. Kapag medyo masama ang pakiramdam ko, hindi yung ascorbic ang tinitake ko kasi mag-aasiman siyan. So ang tinitake ko po yung ano niya, yung Non-acidic. Sodium ascorbate. Sodium carbonate, no? Kaya ang problema ko lang sa sodium ascorbate, may sodium nga siya eh. Baka mamaya tumaas na yung blood pressure. Pero ano kasi ang vitamin C is, alam niyo bang yun po yung nakakaganda sa balat? Marami hindi lang yung ating immunity eh. Pati yung pagkikis ng balat. So, mataas kayo sa vitamin C, gaganda. Opo. So, si Ate Isabel yata may gustong sabihin. Ate Isabel, you want to say something? I-share mo naman yung mga sikreto mo. Sa akin lang, ang naranasan kong sakit, ang una ko, hindi talaga ako mahilig magbili ng mga gamot. Ang ano ko lang yung tubig lang ako ng tubig. Ang iniinom kong tubig, hindi talagang tubig na malamig. Maligam-gam na tubig. Siguro abot na siguro ako ng 2 years nagtitake ng maligam-gam na tubig. Hindi talagang fresh water. Actually, maganda yung maligam-gam na tubig. It's also a medicine. Masama nga ho yung malamig na tubig. Akala ng mga iba, pag hingal na hingal sila, uhaw na uhaw, binabanatan ng malamig na tubig. Ang turo ng lolo ko sa akin, pagka tag-init at uhaw na uhaw ako, minom ako ng kape o kaya tsaa. Pinagbawal na rin ang kape sa akin. Okay. Kaya water na lang ako na maligam. Meron pang isang tinutulak na prevention ng ng arthritis, no? Ewan ko kung narinig nyo na itong glucosamine androitin. Yan. Combination yan. Glucosamine at saka androitin. Ano yan? Supplement yan, no? Actually, ginagamit ko yan. Kasi dati namamanhid ang pako. Tapos meron akong mentor na umabot ng 86 years old. Nung sabi niya sa akin, nung nag-60 years old siya, uminom na siya ng glucosamine chondroitin. At ito ay pampatibay ng mga cartilage at saka pampatibay ng mga veins. So, pag matibay kasi yung mga cartilage mo at saka mga veins mo, hindi siya maiipunan ng mga salts ng uric acid. So, subukan nyo rin 'yon kung medyo may kamahalan nga lang pero may mga brand na mura, no? Pero actually, mukha lang siya mahal kasi pag magbenta sila by hundreds, 500 pieces, ganun. Pero pagka sinuma mo, parang tingin ko 7 pesos lang yata. Baka mas mahal pa nga yung mas mahal pa nga yung mga Filipino supplement na katulad ng itong mga binibenta nilang supplement sa Pilipinas. Ang mamahal niyan pag dinivide mo per piece, kumpara mo dun sa mga ibang supplement na galing sa ibang bansa, mas mura. Nanay Salve, bago tayo pumalaot, may mga comments na tayo sa chat at maraming gustong sumali sa diskusyon natin. Okay. Ikaw magbabasa? Yung iba. Sige. I'll start with Isabel. Eto na. Imelda Season. Si Imelda Season, sabi niya, delikado rin po ang arthritis kapag pinabayaan, maaaring mauwi sa pagkalumpo kung tuhod o paa ang tinamaan. At kapag kamay o braso ay baka tumigas ang kalamnan. Ayun. Tapos... Totoo po yan. May mga napuputulan po ng paa at saka kamay. At mga daliri dahil sa arthritis. Kaya habang maaga iniingatan. Yung mga iba pinuputol na yung daliri kasi mas malaki na yung bilog ng daliri kaysa sa kamao nila. Nakakita ko ng ganun. Mas malaki ang bilog ng daliri kaysa sa kamao niya. Oo. At tapos ayan si CM Choi, Maricho Aguinalde Arabejo. Sabi niya, good afternoon everyone. Hello Kose. The most common form of arthritis na isang degenerative disease is osteoarthritis.
suffered especially in old age. It affects the joints, hips, spine, and hands, and most common in layman's terms as, teka, Pamamaga. as, ano, yeah, oo, pamamaga, ayan. Tapos, si Imelda, ano to? Owa Teka, Mabel. yan. May karugtong pa yung sinasabi ni Choi. Oo, meron pa. Ayan, sabi niya, ang most common in layman's terms ay pamamaga ng tuhod. It's an inflammation of the joints. The cartilage, tissues, lining of the joints are being worn off. That's why it's painful, and other individuals have difficulty of walking. Being overweight is a big factor. Injury to joints also. Tama nga naman, siyempre, mabigat eh. Tapos, buti na may lang walang sinabi mukhang pa siya, overweight sa atin ngayon, ano? wala pa. May dinagdag si Choi, sabi niya, proper nutrition, weight loss, of course, consultation to the right doctors. Surgery can also help in the management of this disease. Actually, kasi every 3 months, we go back to the doctor. Tapos every 6 months, inaano niya sa akin na magpaano ng laboratory. lab chem. Oo. So nakikita doon pag tumataas yung uric acid, yung triglyceride and so on. So at least kahit na din ako, tinatanong ko ano ito, ano ibig sabihin yan. So I become aware also ng aking dieta. Yun, nagbabawas so, ako. Very advisable po yung at least twice a year, every 6 months tayo magpa blood test at blood chemistry, blood analysis. Every importante po yun. Pati yung prostate count para sa mga lalaki. Tapos yung sa babae naman yung mga indices ng cervical cancer, 'di ba? May minomonitor. Dapat tinitingnan natin 'yun. Okay, si Owa Mabel naman, sabi niya, pwede din bang maibsan ang sakit ng sciatica ng mga herbal medicine na nabanggit ni Sir Richard? Sir Richard, sa'yo 'yan. Kasi may kinalaman po sa muscles and nerves yung sciatica, no? So, mas ang effective po doon yung some exercises o movements na kinakailangan ma-alleviate yung naiipit yung nerves eh. Kaya napakasakit debilitating talaga yung sciatica. So, merong makikita natin, may isang doktor na pwede bang banggitin? May isang doktor sa Facebook na YouTube. Sikat na sikat siya sa Amerika na tinuro paano ma-alleviate yung sakit ng sciatica, yung proper movement, kung anong dapat mong posisyon para hindi na i-stress yung nerves doon na naiipit abad ng pelvic bone, no? So, susugan ko na rin yung tungkol sa exercise po. Kahapon ko ito the other day yata, latest po ito sa research. Ang research po sa America sa medicine, ang walking, sabi ng iba brisk walking. Sabi naman ng iba basta walking lang. Yung pala malaki yung palang bag. Sa Japan yata na discover to Alternate po tayo ng brisk walking at saka yung gradual walk, yung hinay-hinay lang. So, kumbaga lalakad tayo ng normal lang, parang papetek-petek lang. Pero may time na maisipan natin, pag energized tayo, bibilisan naman natin ngayon. Pag medyo napagod, nakakabuti raw pala yun. Kesa doon sa ginagawa ng iba na puro mga jogging or brisk walking. Mas maganda yung alternate na brisk walking at saka slow walking. So, latest po yan sa research na sa mga medical. Actually, hindi nga advisable ang intensive exercise para sa mga senior. No? Nababasag na po ang mga buto natin. At fallible na po tayo. So, yung brisk walking talaga, effective yun. Yung tatay ko, kailanman hindi ko nakitang naglakad ng mabagal. Umabot siya ng 88 years old. Sabi ko, bakit ba tayo lagi kayo nagmamadali? Palagi mabilis siya maglakad. Sabi niya, ito ang exercise ko. No, so yung slow walking niya siguro pag nasa bahay na lang siya, pag
nag-iikot-ikot sa bahay. Kasi sa totoo lang, pag marami kang kinakalikot sa bahay at nag-ikot-ikot ka dyan, maski sa kusina lang o sa ano, actually that's a form of exercise, no? Totoo, Ah, totoo. minsan nung nag-aaral pa ako meron kami eksperimento na ginawa tinalian namin yung paanong nung isang nanay tapos nilagyan namin ng tali. Tapos mineasure namin ilang kilometro pa lang nalalakad ng isang babaeng may bahay sa loob ng maghapon. Pati akyat sa hagdan, baba, sinukat namin. Nakakaabot ng 5 hanggang 10 kilometro maghapon. So magandang exercise na 'yun. Pero kung nakaupo ka lang sa TV, kukuya-kuya-kuy ka lang at umiinom ka pa ng Coke, Pero maaga kang palagay ko si Floro yung sinasabi mong tungkol sa brisk walking, i-ano ko sa dancing kasi mga older persons mahilig tayo sa sa tawag nito, Zumba. mga sayaw-sayaw. Mm. Ang napansin ko kasi Classic, ngayon, mga classic, mga yeah, pero may mga napapansin ballroom. ako ngayon na yung mga nagtuturo ng dances, masyadong mabilisan, masyadong jerky ang movements. Ang tingin Zumba, ko ay yung Zumba. yes, yung kung magzuzumba, masyadong sabi ko pa bagay yata yun sa mga 30, 40, 50 anyos, yung mga ganong mga sayaw. But for people 60 and 70 years old, parang kailangan na ay yung parang style na ng mga tawag nito, shiatsu at saka shibashi na na mga gentle movements para hindi alam mo Tai naman Chi, yung mga Tai big Chi, Nanay Salve, Tai Tai Chi. Chi. O kasi yung bigla ang galaw kung minsan nagkaka ano-ano yung ating mga ugat-ugat at saka mga buto eh. O ito pa kasamang si Kaagos. Kaagos Ayan. Taum. Stop ito ng kose. Meron ba silang experience sa stem cell therapy? Kasi maraming nagpo-promote sa social media itong stem cell therapy. O yan. Kayo mga kuya at ate, meron ba kayong stem cell therapy? Paano Sige, naman yon? Ka Richard. Meron akong natutunan kasi na ito hindi alam ng public normally, pero proven kung totoo na ang nagturo nito si Dr. Robin Navarro, yung pinsan ni Bishop Buhain. No, ano siya kung tawagin nga minsan siya si Dr. Bulalo eh. Yung itlog natin, yung itlog na kinakain natin, no, yung gitna pala yung pula, siya po ay napakayaman sa stem cell. Alin po? Yung itlog, yung pula, yung yolk na sinasabing wag kakainin. Okay. Paano nang pinagsasabi ng mali naman pala. Merong kasi nangyayari na nagiging masama ang itlog. Pero if taken properly, nakakabuti po siya. 7 or 8 years na ako na at least 3 times a day. Minsan 4, 5, 10 times a day pa nga ako eh. Hindi ako nakabot ng 10. 5 times a day. A day always. And until now, maganda aking triglyceride, maganda ang LDL ko, total cholesterol. Itong nakaraan, naka 3 laboratories na ako eh. Puro perfect lahat yun. So it does not follow na kapag matakaw ka sa itlog, katulad ko, na tray kung bumili ng itlog, yung pong pula kasi niya, wag lulutuin. Actually, gamot sa cancer yan. Yung ate ko dati nung may cancer, puro itlog na pula lang kinakain niya. Yes. Hanggang 10. Sabi nga ni Dr. Navarro, kapag cancer raw, 10 hanggang 1 dosena a day. Yung pula. Kasi nandoon yung stem cell. Huwag siyang lulutuin. Ang niluluto ko lang yung puti. Yung puti, kapag binibiyak yung itlog, ilalagay ko sa non-stick pan. So, mabubuo yung puti, maluluto yun. Pero yung pula, nakahiwalay, diretso na sa bibig ko. Nasasarapan ako doon. Pero yung ibang di na kaya yon, pwede po lagyan siguro ng iba, lalagyan ng asin yung dila, tsaka nila iniinom o kaya halo sa kanin. Kapag kumakain kayo, basta dapat hilang yung pula. Kapag linuto siya, according sa isang doktor naman, si Dr. Irene Lim nga, yung dermatology. Kinakot ko na kasi sa public naman niya sinasabi sa radio
na kapag ka naluto raw yung itlog, doon siya nagiging masama. It's not actually yung cholesterol po ang culprit, kundi yung nadadaanan ng cholesterol na something do sa blood vessel natin na may enzyme, may inflammation. Again, inflammation, no? Pag tumama siya doon, nagiging cholesterol bumabara, kaya nagkakaroon ng clot, no? So, it's the inflammation again. It's not exactly the cholesterol na nakakasama. Yung inflammation na tinatamaan ng cholesterol kaya bumabara doon sa ugat. Yung paliwanag ng doktor, no? Kaya nga ho Kaya nga ho ngayon ang isa sa pinakamagandang pre-med na courses ay nutrition. Kasi sa totoo lang maraming issue ay dahil sa nutrition at saka blood chemistry. So dapat alam natin yung mga compounds na kinakain natin, ano yung mga elements at saka anong interaction nito sa mga nandyan sa katawan natin, pati itong mga gamot. Kaya nga may mga dosage eh. So maganda na pinag-aaralan ngayon ng ang human nutrition. Yan. Merong sagot si Lily Vargas, no? Sabi niya, Kaagos, kahit wala po akong malalaking suliranin sa kalusugan, gumagamit po ako ng stem cell therapy for prevention of illness. Yan. Itong si Sister Lily nagpo-promote to ng ng isang uri ng stem cell na plant-based, no? Actually, yung wife ko ay sinusubukan namin i-treat dito sa kanyang plant-based stem cell. Kasi yung asawa ko may sakit sa puso, may konting problema yung wiring ng puso niya. Pero mukhang may positive effect naman daw, sabi ng asawa ko. Yung asawa ko po ay nakakapagsumba na ng 3 to 4 times a week. May sakit sa puso yun, no? So, ano pa ba ito? Si Ate Marichu ulit. Yes, Sir Agus, stem cell therapy is now the recommended treatment for arthritis. An expensive one but effective. I had a lot of friends taking stem cell capsules. Medyo expensive nga lang ito, no? Pero karamihan ng stem cell therapy ay yung sublingual, nilalagay sa ilalim ng dila, hindi yung tinuturok, no? Kala kasi ng mga iba tinuturok eh. Pero may mga injectables pa rin, may mga capsules. Pero ang pinaka the best daw according to some of my friends ay yung nilalagay lang sa ilalim ng dila. Nung isang linggo, galing ako sa isang lamay. May nakilala akong tao. 6 na klase ng stem cell ang iniinom niya. Gumagastos daw siya ng halos 50,000 buwan-buwan para sa kanyang stem cell therapy. Pero sinasabi niya marami daw siyang sakit na nawala at gumanda daw ang pakiramdam niya. So sabi ko kung feeling mo gumagaling ka bakit nga hindi ba? Aanin mo namang ipunin mo ang pera mo kung mamamatay ka naman bukas. Di gastusin mo na para sa katawan mo. No? At yun po ay galing kay Sister Marichu. Ayan. Tapos may sinabi pa si Sister Marichu, vitamin C is healing vitamin. B1612 is good too to help strengthen our immune system. If you want a specific vitamin for bone health, it's D3. Yan. Actually ako ang iniinom ko calcium plus D3. Yan ang supplement na iniinom ko. Kaya lang ang side effect ng calcium sa aking karanasan ay medyo nagiging acidic ka. So ang ginagawa ko every other day na lang ako umiinom ng calcium at saka iinom ako ng calcium pagka nakakain ako ng maayos. Yun po ang aking karanasan tungkol dyan. Yes, Sir Richard. May konting idadagdag lang ako. Kasi po doon sa mga topic kasi natin, arthritis, yung pong lack of movement, masama rin po yun Kahit masakit, ang pa natin ng paraan na ma-alleviate siya, Lalo po siya sasakit kapag hindi ginagalaw kasi mag-ankylose po Magsisimula nang mag-build up, hindi nyo na magtitigas na. Magiging stuck na siya sa posisyon na yun. Actually, so, tama ka. Ako, maski nung nagsasuffer ako ng arthritis, maski na masakit, pinipilit ko talaga siyang ibuka. Binubuka ko yung mga daliri ng paa ko. Daliri, yes. At tinitiis ko yung sakit. Actually, pag nasanay ka na sa sakit, masarap din
Di ba? Masarap din ang pakiramdam pagka nag-enjoy na ako dati sa sakit ng tinututok ko na nga sa electric fan tapos ine-enjoy ko na lang maski na Ah, mas maganda kasi yung kaysa iinom ka ng pain reliever. Ngayon, ang nakita kong epekto nung ginawa kong yun, ang taas ng tolerance ko sa pain. Yung hindi ako masyadong nakakaramdam ng pain, no? Pero pagka heart feelings matindi ang intolerable yan sa akin. Napapaiyak ako kaagad. Pero yung bugbog kaya kong tiisin. Sir Noli, parang may gusto kang sabihin. Totoo yun. Alam mo yung tolerance sa pain eh. Ganyan din ako eh. Minsan bago ko minom ng pain reliever, kailangan maramdaman ko talaga kung gaano kasakit. Parang iniinda ko muna. Ayoko lang magkaroon ng may storbo yung tulog ko. Kaya normally, preventive talaga ako kasi naranasan ko yung hindi ka makatulog, mapupuyat ka eh. So ayoko na ayoko ng ganung experience. Pero yung usually you test yourself eh, hanggang kailan yung kaya ng pain tolerance. So sa ngayon, kasama doon sa pitaka ko yung pain may pa isang gamot na di ko nabanggit, Diclofenac ba yun? Diclofenac. Yan. Mga preventive lang yan. Panandali yan. I don't normally use it pero pag hindi ko na kaya, I need to walk. Meron akong lakad sa isang araw. I really need to sacrifice my walk. Kailangan saka lang ako inom ng pain yun. Before, at least an hour before, inumin ko siya. With regards to vitamin C naman, I agree. Hindi ako minum ng ang ko yung vitamin C with alkaline. Kasi I find myself acidic eh. So, ang tubig ko with alkaline water, vitamins ko with alkaline and zinc. Ang vitamins ko din, meron akong yung B complex. And then D, normally D, minsan lang kasi pag hindi ako lumalabas, I take D. And then yung calcium, dati nga Calcid pa nga ang binibili ko eh. Pero pag hindi ako minom colchicine, I get yung calcium. I got it from my son from the US eh. So yun ang aking ginagamit. Pero nakisa lang, siguro last na lang ko, when I was still working at a call center, may nakisa, kasi normally yung juice eh. Itong Smart C, I realized, pag uminom ko ng Smart C, ang sabi nito, 500 ml intake ng vitamin C for a day. Since mata ako naman sa juice, so hindi na ako umiinom normally ng dalandan juice. Ito na iniinom ko when I was working in a call center before. Kasi karaniwan ng mga kasama ko sa mahilig uminom. Manigarilyo. Pag ako, non-smoker ako, masyado kong sinisipon kapag nai-inhale ko yung mga usok ng sigarilyo ng mga kaibigan. Secondary smoke. So, yes, passive smoker. Na-realize ko, when I take the Smart C regularly, at least during my shift, na after a few days, wala na, hindi na ako sinisipon, kaya na ng katawan ko yung smoke intake, although iniiwasan ko pa rin yung passive smoking, So ito, pag hindi ako ng vitamin C, I usually take Smart C. So yan lang, na-realize ko, yan yung mga intakes ko, mga iniinom ko. As long as iniiwasan ko talaga yung hospital. Siguro I'll take that yung advice, yung blood chemistry. Tama, yung blood chemistry. Kasi hindi lahat applicable yung kumain ka ng itlog eh. Pero I realize at least twice 2 eggs in a day, okay na siya. So whether you take it hard-boiled or soft-boiled, basta 2 eggs in a day. And then yung exercise, 10,000 steps. I think alam niyo na yan, di ba? Normally, alam mo na, 10,000 steps. So, pag I used to count that during COVID. So, pag naka 10,000 steps ka na,
Right. O, pag 10,000 steps ka na, okay ka na. Ibig sabihin, you already have your own walking exercise. So, ito sa telepono ko, meron yung parang app that measures your Tracker. 10,000 steps in a day. O, may tracker, may step tracker. Siguro sa ating sa ano natin, very conscious ka lang, aware ka lang din sa ating mga, para sa akin, preventive is very important para maiwasan. So, sabi ko nga, sabi ko kay Kapoy kanina, ang sakit ko lang talaga, gout. Pero intermittent siya, hindi siya regular. So, I watch my food intake. I make sure that I have my regular vitamins and most especially water intake. Yan. Pag ito, katulad yan, Kanoli, I refill. hanapin mo na kung ano yung trigger mo at wag mo nang kainin. Red meat is my trigger. Naku, red meat sarap pa naman ng medium rare na steak. Basta red meat, anything na red meat, saka yung lamang loob, yan. Nako, goto. Yung goto, yan. Ang sarap ng papaitan at saka dinugo ang laman loob. Ay mismo. Once in a while. Goto overload. Goto overload. Super special pa. Goto overload, super special pa. Tama, papaitan. Ako, kagagaling ko lang sa probinsya. Nag-overload ako ng papaitan at saka dinuguan. Ayan, ako. May isa-suggest akong inumin. You might want to try yung lemon water. Lemon water. Totoo po yun. Lemon cucumber. I agree. Actually, akala ng mga iba, pag uminom ka ng lemon, magiging acidic ka. Pero nagiging alkaline ka nga eh. Pagka uminom ka ng lemon sa umaga. It's the reverse. Nag-therapy rin ako ng ganyan. Dati meron akong gustong tanggalin sa katawan ko. Nag-therapy ako ng ganyan. Nawala nga yung pagsusuka ko eh. Dati pag umaga nasusuka ako eh. Nag-lemon therapy ako, nawala. So, mahal kasi yung lemon eh. Saka pag minsan mahirap hanapin. Yun lang. Totoo yun. Totoo yun. Lemon, mahal. Kung minsan mas ginagamit ko na lang siya sa gin kasi mahal pagka araw-araw mag-lemon eh. Pag gin, paminsan-minsan lang. Tapos meron pang sa vitamin C Ito, aking sekreto to. Masyadong hectic ang mga schedule ko. Pero pag nakaramdam ako na medyo pagod ako, manghihina ako, tipong lalagnatin na ako o magkakatrangkaso, ang ginagawa ko lang ay iinom ako ng Berocca. No? Tapos sasabayan ko siya nung meron akong iniinom na tabletas ng panglagnat at pangtrangkaso, yung Simdec. Wala yan sa Mercury Drug. Pero yung Simdec, na-discover ko yan nung COVID kasi walang mabiling mga ikot-ikot ako, ubos ang mga biogesic, mga ganun sa Mercury Drug. So napapunta ako sa isang tindahan lang, sari-sari store na merong gamot. Tapos tinuro sa akin nung ali, sabi niya, "Sir, subukan mo to, Simdec." So sinubukan namin, napakagaling. Napakagaling ng Simdec. Isang Simdec lang at saka isang Berocca. Tanggal na yung trangkaso. Pagka kulang pa, samahan mo ng Lola Remedios. Alam nyo ba yung liquid na Lola Remedios? Napakagaling din na gamot nun. Yung nasa sachet. Actually, ninakaw yun ng mga Pilipino sa Indonesia. Meron yung gamot yun sa Indonesia eh. Kontrahangin yata ang tawag nila, kontrahangin. Yun, ang gandang gamot nun. Wala pang Lola Remedios sa Pilipinas, umiinom na ako nun galing sa Indonesia. Yes. Yan, ang dami na natin sikreto na ituro sa mga sana. Maraming nakapakinig sa mga sikreto natin, no? At alam nyo, 3:55 na. No? Baka meron tayong mga sikreto kung tinatago dyan ipamahagi na natin dito sa ating mga tagapakinig. Huwag kayong gumaya dun sa pagkapahaba-habang post sa Facebook tapos hindi naman pala sasabihin sa'yo kung ano yung gamot, sabay bebentahan ka. Ito yung link. Mag-click ka rito at bibili ka sa akin. Huwag tayong ganun. Yung mga sikreto, ibigay na natin. Ako siguro yung huli na lang, although hindi siya related sa topic natin.
meron lang isang nabasa, yung anti-prostrate. Anti-prostrate sa edad natin na yan yung sakit na iniiwasan natin. 1 kamatis a day. Sabi, kumain ka lang ng isang kamatis isang araw, whether luto siya o hindi siya raw siya. 1 kamatis a day prevents you from getting prostate cancer. So, yan din yung isa sa aking parang preventive tips. So, normally I make sure na meron ako isang kamatis na kinakain sa isang araw. Sinasama ko siya doon sa aking meal. Kahit na 1 meal a day lang yan na pagkain, kailangan meron isang kamatis. So, kaya yun. pala yung mga hindi na circumcise prone to prostate kasi hindi sila nangamatis. Yun. Tama yun. Kasi yun ang balita ko pagka hindi nagpa-circumcise prone to to prostate. Kasi hindi ngayon alam ko na ang dahilan, hindi nangamatis. Joke lang ha mga kasama. Okay. So we have only 3 minutes siguro, isang round lang ng huling pananalita at pamamaalam at kung meron pa kayong mga gustong sabihin, baka meron kayong maimungkahi sa mga doktor at sa pamahalaan tungkol sa mga sakit. Yes po. Unahin natin ladies first, si Nanay Isabel. Kasi meron akong karanasan sa sa pulikat. Ano ba yung 'di ba kasama din 'yun sa arthritis ang pulikat. Ang gusto ko sanang malaman kung anong gagawin kapag ang isang matanda ay pinupulikat. Kasi masyadong masakit ang pulikat. Marami pong dahilan ng pulikat. Ayan, si Sir Sir Richard muna. Ito po ay sinasabi ni Dr. Jaime Galvestan na po, which is totoo naman talaga. Kasi pulikatin ako nung araw eh. Magnesium po. Ang malunggay, napakataas sa magnesium. So ako yung malunggay dito, lagi ako nagmamalunggay. Ang tipid pa kasi hindi mamalengke, lagi may malunggay. Lahat nandun na eh, mura-mura pa. Magnesium po, kung hindi nyo kaya, pwede mag-supplement kayo, bumili kayo. Pero mas maigi yung natural na eh. So yun po mawawala ko yung pulikat nyo. Saka ang magnesium gamot din sa sa pagtatay ha. Yeah, milk of magnesium. Philips of magnesium. Pero Nanay Isabel, marami pong dahilan ng pulikat. Isa po sa mga iba, yung mga ibang tao, akala nila may arthritis sila kasi parang pinupulikat sila, parang ganun. Pero ang isang klase ng sakit dyan ay yung tinatawag na deep vein thrombosis. Yan, pagka yung deep vein thrombosis ay umabot sa lungs mo at saka sa puso mo, mamamatay ka. Kaya nakakamatay ang pulikat pag pinababayaan. So, ako simple lang ginagawa ko, pag pinupulikat ako sa gabi, tatayo agad ako at ilalapat ko yung talampakan ko sa simento, tatayo ako and then magtitipto ako hanggang sa mawala. So, ang isang magandang exercise nun, kuha kayo ng tali, igaganyan nyo, padaanin nyo sa paa nyo ganun, nakaganon yung tali, tataas yung paa nyo straight itaas nyo hanggang tumaas ka level ng bewang nyo. Gawin nyo lang yun, maski mga 5 counts. Ginagawa ko yun pag lagi ako pinupulikat hanggang hindi bihira na ako mamulikat. Mayroon kasing nagpayo na kung pulikatin daw yung kabilang paa, itaas daw yung kung halimbawa ang pinulikat ay kanan, itaas yung kaliwang kamay. Tapos ginawa niya, nawala po naman. Naman, parang nawawala naman yung pagka napulikat yung kanan at itinaas yung kaliwang kamay. Medyo nawawala naman. Okay. Narinig ko na rin yan pero hindi ko lang natatandaan kung alin ang itataas. Yung pala kamay pala, hindi paa. O kailangan magka-alternate. Alternate. Kung kanan is kaliwa Ayan. Parang pag napuwing ka, yung hindi napuwing ang ganunin mo. Para mawala yung... Oo, kasi pag ginanon mo, mamamasa yung dalawang mata mo. Pag ginanon mo yung napuwing, baka may bato yun, mas lalong lalala. Yun. Okay. So, sinong gusto pang magbigay ng mga sikreto? Mga doktor kwak-kwak tayo lahat dito. Sige, Kuya Richard.
Kwak, kwak, kwak. Di ba? Yung yung sinasabi mo kanina, duduktungan ko lang, yung tungkol doon sa chondroitin na sinasabi mo Ah, kanina. glucosamine Ah, chondroitin, oh. oh, kasi yung ating mga cartilages, ano, yung ating, kung ba, ano ba, sa manok yun eh, no? Mabuti yung, ang sabi nito si Dr. Sunny Biloria, kasi nagbebenta rin siya ng mga ganon, napakamahal. Mm. Ng mga capsules na ganon. Pero kung wala kayong pera, tinuro rin niya yung sikreto. Sabi yan, yung Mm. paalam ng manok. Ah. Yung mga lubid, yung Adidas. Oh, paalam ng yung manok. Adidas sa ihaw-ihaw. Adidas. Bili ka ng Sa, Adidas. Ayan. kaya Adubuhin. ang mahal na ngayon, Adidas. Sa SM, tinan nyo, mahal ang Adidas. Oo nga. So, mahal Gina ang Adidas. Iba yun. kumakain din Ibang ako niyan. Adidas yun. Oo, Actually, iba hindi lang Adidas siya yun. Adidas, Kuya Richard, pati yung tenga. So, Ha? pati yung tenga. Kaya pagkapunta ka doon sa ihaw-ihaw, Adidas at saka Walkman ang bibili mo. Walkman ang tawag nila doon sa tenga eh. Walkman at saka Adidas. Yan ang binibili ko sa ihaw-ihaw. Every now and Kahit then kumakain ako niyan. Si M. Okay. Floro may sinabi pa si M. Choi. Sige po, pakibasa na Banggitin lang po. natin. Sabi niya, correct ka daw, calcium should be taken with caution, only as prescribed by a doctor at 300 milligrams a day, combined with other minerals. Maximum daw ay 500 milligrams only. Tapos ito sa kose naman, nire-remind Sige tayo. na, pa-announce na, baka makalimutan natin. Okay, ina-announce natin ngayon ay bukas pa rin ngayon ang nomination para sa 10 ulirang nakatatanda. Hanggang katapusan ba ito ng June? Mhm. So may pagkakataon para yung iba diyan na merong mga gustong i-nominate ay ma-nominate nila. Pero lang siguro yung mga kamag-anak. At yung service naman ay hindi naman kinakailangan sa mga seniors lang. For as long as tumulong tayo sa mga development efforts ng komunidad, pwede na yung mai-consider para sa ating 10 ulirang nakatatanda awards. So, i-address na lang po ninyo sa Coalition of Services of the Elderly. Si Renato Ignacio, meron ako dati nito eh. Medyo lang tinanggal ko itong Ternate P, yung blue Ternate. Kasi masyado siyang mabilis na dumami at naano niya yung ibang mga halaman. But totoo yan, yung kanyang bulaklak, iniipon ko yun kada umaga. Nangunguha ko ng bulaklak and then nilalagyan ng tubig para gawing tsa. Ayun. Marami daw mga mga benepisyo, mga sakit including yung build-up ng cholesterol, blood sugar, at saka uric acid. Okay. Back to you, sa Floro. Yes, si Sir Noli. Sir Noli, last words for this program. Yes, siguro ang aking maraming salamat sa mga tips, no, lalo na kay ka Richard, at medyo naintindihan ko na yung gout nga is an arthritis capsuloid. Now, sa akin naman, preventive lagi. Hindi reactive, kailangan preventive, iwasan natin. So, mostly, sabi nga kung anong kinakain natin, yan yung gamot natin. So, pag nasobrahan ka sa iba, yan magiging resulta ng sakit mo. So, ang pang-counter din naman is pagkain din. So, kaya very particular ako ngayon sa edad ko, yung anong kinakain. So, normal is food intake. So, para iwas gastos sa hospital. Swerte na lang nung iba at meron silang panggasto sa stem cell, sa doktor. Pero karaniwan naman po ng ating nakakatanda, senior citizen, hikahos naman sa panggasto. So, balik tayo sa natural healing, yung mga gamot. So, kung maituturo natin yan sa ating mga senior citizen, mas siguro, Kapuroy, yan yung ating maging trust. Let's go back to natural healing sa ating mga ibang naghihikahos na senior citizen. Yan lang po ang aking mensahe. Maraming salamat po. Ayan. Okay po.
Nanay Salve. Yes, CM Floro, suggestion ko kasi we'll be having our second quarterly council meeting. Di ba sabi mo meron kang iTara Care gadget? Oo, sige. Baka gusto mo dalhin ko rin yung akin, dalhin mo yung sa inyo para magamit natin sa mga kasamahan natin. Okay. Yung iTara Care para nakalimutan natin. Isa siyang equipment na gumagamit ng parang ultraviolet rays, no? At pinapainitan lang yung iba't ibang bahagi ng katawan, no? Yung kamay, talampakan, ulo, kilikili. Actually, nararamdaman mo kaagad after na mag-treat ka ng sarili mo, nararamdaman mo kaagad na merong gumaan yung pakiramdam mo, gumaan yung katawan mo. Kaya lang medyo nakakatamad kasi mahaba, halos 1 oras. Kasi may bilang ng minuto ang titirahin mo to, may bilang na ilang minuto, tapos titirahin mo to ilang minuto. Pagka kami ng misis ko ginagamit namin pag may nararamdaman kami, pero pag wala, hindi ginagamit. Pero meron kami. Tinatamad. Oo. Medyo mahal siya pero pwedeng hulugan. Hinulugan ko ng 5 buwan yan eh. Dalhin natin para matulmahan din natin. Kung may marinig kayo, kasi pangit na hindi naman ako nagbebenta niyan, pero kung may marinig kayo nagbebenta niyan at inalok kayo, testingin nyo. Pag na-testing nyo, saka nyo i-decide kung bibili kayo. Kasi ako, tinesting ko muna bago ko binili. Nung una, nagda-doubt ako. Siyempre, hindi ako naniniwala. Pero nung nasubukan ko, gumana ang pakiramdam ko, binili ko na, utang. Yun. So, okay, mga kasama, mga ka-seniors, alam mo, maski wala tayong doktor na kausap, ang dami nating natutunan at na-analyze sa issue ng arthritis, sana ay magkaroon tayo ng follow-up episode na yun namang mga doktor mismo ang makakausap natin. Maganda na rin yung hindi natin sila kasabay makausap kasi baka tayo magdebate. No? So sa susunod ay mga doktor naman ng ating imbitahan para yung kanilang mga Western concept o Eastern concept ng healing and curing ay mapapakinggan natin at ma-analisa natin. So maraming salamat sa lahat ng tagapakinig nood. Maraming salamat kay Canoli, kay Ka Richard, kay Nanay Isabel, of course kay Nanay Salve, and of course sa KOSE sa pagbibigay ng platapormang ito. Inuulit ko lang, tayo ay nasa ikatlong episode ng bagong season ng ating sponsor ngayon ay Meserior, isang German foundation. Yan po. Maraming salamat uli. Maraming salamat. Salamat. See you next time. See you next time.